Sino ang nagdulot ng pagbaha? Malapit na akong manalo sa qualifying match. Qualify. Malapit ka nang mapunta sa kulungan. Ito na ang huling variety show na nakuha ng kumpanya para sa'yo. Kung magpapatuloy ka pa sa kalokohan, ikaw pa rin ang magbabayad ng 10 milyong penalty. Sandali, ano nang nangyayari? Dati ay isang ordinaryong inosenteng estudyante. Hindi ba't namatay lang dahil sa kakakulang sa tulog habang naglalaro? Ito. Saan ito? Ang babae ay naglalaro ng apoy. Babala sa mataas na langis sa harap, huwag lumapit ang mga hindi kasali sa laban. Babala sa mataas na langis sa harap, huwag lumapit ang mga hindi kasali sa laban. Babala sa mataas na langis sa harap, mag-ingat ka, balang araw ay magiging malaking tao ka rin. Tumingin ka sa iyong mga buto, nakakabighani, tiyak na magiging dakila ka sa hinaharap. Tiyak na magiging dakila ka sa hinaharap. Dakila, napakalupit. Hindi ko akalain na magiging ganito ako, kilalang kilala sa masamang reputasyon. Isang tao na pinapalayas ng lahat sa internet. Nawasak ang aking pagkatao. Malapit nang mabangkrap ang kumpanya. Mawawalan na ng pagkakataon. Ang 1,000 parusa sa paglabag ay sapat na para magtrabaho siya hanggang sa susunod na buhay. Sige na, kung dumating na, tanggapin na lang. At least hindi talaga siya magkakaroon ng utang sa parusa. Na-detect ang pinakamataas na popularity ng host. Nakabind na ang sistema. Kapag nakakuha ng popularity points, pwede kang magpa-raffle para makakuha ng Diyos na klase ng skills. Pagbabago ng kapalaran. Naipamahagi na ang bagong pakete para sa mga bagong tao. Binubuksan na. Ang galing ng Golden Finger. Ngayon ay sigurado na. System, bigyan mo ako ng top-notch na acting ng Best Actor. O kaya ilang boses ng anghel. Anong bagay ito? Tay, ang pinuntahan ko ay isang dating show. Para sa date. Walang silbi ang pag-aalaga mo sa baboy sa akin. 30 dias maligayang pagdating sa Heartfelt Mountain Wilderness. Maligayang pagdating sa Heartfelt Mountain Wilderness. 30 dias maligayang pagdating sa Heartfelt Mountain Wilderness. 30 dias ang pag-ibig ay kailangang bumalik sa pinakapayak na kilig. 30 dias inaanyayahan ang mga panauhin na pumasok. 30 dias. 30 dias kamusta? Ako si Lindsay. 30 dias masaya akong makilala kayong lahat. 30 dias. 30 dias hey, kamusta kayong lahat? 30 dias ako si Kian Xiaopang. 30 dias. 30 dias kamusta? Ako si Yunshu. Sana makahanap ako dito ng purong ritmo. 30 dias ako si Zhaoxi, walang kahoy. 30 dias sa totoo lang, ayaw ko rin sanang pumunta. 30 dias sa bansa. 30 dias ang pag-ibig ay talagang nakasalalay sa tadhana. 30 dias susunod ay ang bulag na pagpili ng kapareha. Diyos kanino kaya mapupunta ang sinulid ng tadhana? 30 dias. 30 dias Liu Piao Piao Lindsay isang grupo bansa. Liu Piao Piao Lindsay isang grupo bansa. 30 dias Liu Piao Piao Lindsay isang grupo bansa. Zhao Xionshu isang grupo. 30 dias Zhao Xionshu grupo. Maliit na mataba maliit na ran grupo. 30 dias. Hindi gaanong nangyayari. Hindi ba dapat ay isama ako kay Yunshu? Mas mainit ang usapan kapag kasama ang pambansang Diyosa. Naku, nakapareha ng pambansang Diyosa ang isang walang kwentang artista na binabash sa internet. May pag-asa pa ba ako? Buti na lang at hindi ako nakasama ni Zhaoxi. Alam ba ng production team ang ginagawa nila? Ang gulo ng sitwasyon na ito. Bata, bubulok kita. Para makasama ko si Yunshu. At makakuha ng kasikatan. Zhaoxi, hindi ka ba nasisiyahan sa resulta ng grupo? Bakit ka nagagalit ng ganito? Pati mga tupa na dumadaan, sinisipa mo pa. Aking tupa. Umaasa ang pamilya namin ng mga anak ito para ibenta.
para makapag-aral sa kolehiyo ang apo namin. 4,600 na po dit, 4,600 na po, 4,600 na po bas, 200 gamit ang 00000, 46 F1, 2 di. 4,600 na po dit. 4,600 na po dit alarm, magbayad ka sa tao di. 00000, 4,600 na po dit alarm, magbayad ka sa tao di. 4,600 na po dis, magbayad ka sa tao di. 00000, 4,600 na po dis, 200 ni. Tunay ngang kasar at hindi maintindihan. Mukhang si Zhaoxi hindi lang tamad, madali pang mainis. Ito. Zhaoxi. Dali, mag-sorry ka na sa kanila. Magbayad ka. Huwag mong kami saktan. Kapag nakaligtas na, siguradong iiwan siya ni Yunshu, ang diyosa. Pumili ka sa akin. Huwag magmadali, Zhaoxi. Hindi ka pa ba magsusorry at magbabayad? Ngayon ay nag-aarting nagmamalasakit. Hindi ka naman nanginginig ng sinipa mo, di ba? Na-detect na malapit ng manganak ang inahing tupa. Nagda-download ng patch para sa panganganak ng mga tupa. Huwag ka nang umiyak, Lolo. Ito ay manganganak na ang tupa. Ako ang mag-aalaga. Manganganak. Anong dahilan ang maibibigay ni Zhaoxi? Hindi pa nakakita ng tupa na nanganak. Kung hindi mo alam, manahimik ka. Kumuha ng mainit na gatas, mainit na tubig, at mainit na tuwalya. Ihatid sa loob ng 3 minuto. Si Kuya Zhao to. Pupunta na ako. Medyo hindi tama ang posisyon ng bata. Tutulungan kitang ikot siya. Maging mabait ka, maliit na tupa. Huminga ng malalim at puwersahin. 4,600 na po dit, Yi. Suit kao niya imat hindi ba ito peke? Unbelievable. Hindi naman ito peke, di ba? Hindi naman ito peke, di ba? Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Ito. Paano ito posible? Siguradong bulag na pusa ang nakabangga sa patay na daga. Wow, Zhaoxi, ang galing mo. Hindi ka makapaniwala na makakapagpatuloy ka ng tupa. Oh, kapag naboboring. Minsan na akong natuto ng konti. Binabati kita, host. Nabigla ang lahat. Tumaas ang popularidad hanggang 2,000 puntos. Nakatugon sa kondisyon para sa raffle. Magbubukas ba tayo ng panibagong round ng raffle? Noong huli, inalagaan ni tatay ang baboy ko. Ngayon, sana naman bigyan mo ako ng top singer o best actor na galing. Piliin mo na ako. CJ, congratulations, nakuha mo ang divine skill. Karaniwang mekaniko ng sasakyan. Kakayahan sa pag-aayos ng tricycle pang-agrikultura buong universo. Ayusin ang tricycle. Sistema ng mga palabas sa pag-ibig. Pinagawa mo ako ng tricycle. Sa tingin mo ay bagay ba? Kapatid. Ang gwapo mo. Mas magaling ka pa sa galing. Ikaw ang tagapagligtas ng aming inahing tupa. At higit pa, ikaw ang biyaya ng aming pamilya. Huwag kang mag-alala, kuya. Kaginhawaan lang ito. Unang misyon sa survival. Pumunta sa mountain residence sa 10 kilometro ang layo. Yung unang makarating, matutulog sa marangyang malaking kama. Yung huli, sa bahay na may butas at luma ang tiles. Sabihin mo sa direktor, palitan mo si Yunshu sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang 100,000. Ay naku, Lin, malaking bituin. Gusto mong gumastos para palitan ako ng partner. Gusto mo pa ba si Liu Piao o hindi? Sobrang bagay sila sa'yo. Zhaoxi, anong ibig sabihin ng gusto niyang palitan? Ako ba ay basta-basta lang na maipagpapalit? Auntie, magandang araw. Ako si Yunshu. Pwede ba akong makisakay sa inyo? Sino si Yunshu? Hindi ko siya kilala. Huwag mong madumihan ang bagong bili kong repolyo. Lolo, tingnan niyo mabuti. Ang kamera na ito ay 2,000 piso. Nasira ko ang sasakyan mo. Diretso mo na lang itong itulak at ibenta bilang scrap. Babawi ako sa'yo. Ha? Tita, wag na pong pumatak. Kaya ko pong ayusin ang sasakyan na ito. Lesiu, umalis na kayo. Ikaw, anak ng mayamang tao sa lungsod, anong alam mong ayusin na sasakyan? Huwag mo akong gawing sirang-sira. Nasira ang iyong sasakyan. Ibebenta ko itong bagay na ito para makabawi sa iyo. Baligtad.
Itong batang ito ay naglakas loob na ibenta ang ari-arian ng grupo. Nabaliw na. Nabaliw na ba, ang ibang sasakyan ay sira na. Nabaliw ka na ba? Wag, gusto kong ipatigil siya. Gusto kong ipatigil siya. Ginoo, sumakay ka at simulan na. Halika na, magandang babae. Gusto mo bang sumakay sa espesyal na sasakyan ng binatang ito? O baka naman balak mo na maglakad ng 10 kilometro na nakasuot ng 8 sentimong takong? Salamat. Kung hindi mo talaga maayos kanina, talagang balak mong ibenta yung 2,000 pisong kamera sa matanda. Oh, nga. Mayroon ka pang. Isang kuha lang tayo sa grupo. Sapat na iyon. Director. Anyway, nagbabayad ang production team, nagsimula na ang director sa likod ng stage. Anyway, nagbabayad ang production team, nagsimula na silang magpahirap sa tao. Nagsimula na. Sa likod ng stage, nagsimula na silang magpahirap sa tao. Ha ha ha. Ngayon, sisimulan na ang ikalawang gawain. Bawat grupo, kumuha ng kanilang sariling panggagamitan sa hapunan. Unahan. Pero, sayang, kayo ang huli. Nauna nang pumili ang dalawang grupo sa harap. Nasaan ang mga sangkap natin? Kapag nakamit ang 20,000 na fans, pwedeng mag-redeem ng mataas na 1-0 roll. Gusto mo bang i-redeem? Ay, bilis. Bigyan mo ako ng top level na pagkanta. Pinakamataas na kakayahan. Dalubhasa sa erhu na parang Diyos. Bakit mo ako bibigyan ng erhu? Magpapalabas ba ako sa ilalim ng tulay? Mag-ingat ka, Yunshu. Ay. Nasa likod ang direktor, ginagawa ang paghihintay sa tao, pagsusukat. Pwede na ito, batang ito. Sa likod, tuluyang i-bind siya kay Yunshu. Para hindi makaalis. Kinain ko na ang susi. Director, hindi mo ba sinabi 2 minuto lang ang nakalipas na ipagbawal mo siya? Wala kang alam. Hindi mo ba nakikita ang sobrang sikat niya? Walang kwenta ang camera shots. Bumili ka ng 10 para sa kanya. Ngayong gabi ay may pagtitipon sa baryo. Bawat grupo ay kailangang magpakita ng isang palabas. Ang grupong may pinakamaraming boto ang may prioridad sa mga dekalidad na sangkap. Pinakamababang boto. Sa mga susunod na araw, tinapay lang at atsara ang kakainin mo. Hindi maintindihan ng mga taga-baryo ni Yunshu ang kanta mo. Sumama ka sa grupo ko. Tutulungan kita. Zhaoxi. Bukod sa pagpatay ng baboy, ano pa ang kaya mong gawin? Baka mag-perform ka ngayong gabi, isang palabas na tungkol sa baboy kumakain. Magaling ang performance mo. Siguradong papalakpak ang buong baryo para sa'yo. Haha. Nabali ang utak mo. Isang basura pa ang isinasali mo sa entablado. Huwag mong gawing palabas ang pagtitipon para magpasikat o mga lakal. 于是快跑，他要拉着你一起丢人。大董拉二胡，画面太美，我不敢看。 Sabay tayong magsaya, mga kababayan. Kahit ang Diyos ay ayaw pang makinig sa iyong sirang erhu. Bumaba ka na agad. Huwag mo nang ikahiya ang sarili mo. Sino ba nagsabing kailangan natin ng sound system?
Ayos ang lalaking ito ay talagang marunong magtago. Hoy, Kuya Lee, kaya mo pala. Itinago ni Zhaoxi ang napakalaking barahan niya. Yesi, ang batang ito ay karaniwang galing lang magpanggap na mayabang na boss. Ngayon ko lang nalaman. Ito ang tinatawag na tahimik na gumagawa ng malaking bagay. Kaya pa rin ang lolo ko na tumugtog ng erho ng ganito. Mas magaling pa siya kaysa sa inyo noong kabataan niyo. Ang makagawa ng ganitong uri ng tunog ay parang umakyat sa langit. Kailangan nating hanapin ang batang ito. Sikat siya sa buong internet bilang isang walang kwentang tao. Hindi mahalaga kung saan nanggaling ang bayani, dali na. Nag-invest kami ng 8 milyong yuan para pasikatin ang siyi ni Lindsay at Yunshu. Sa loob ng 10 minuto, tanggalin ang tumutugtog ng erhu. Kung hindi papalitan, agad na ihinto ang investment. Boss Wang, kung tatanggalin mo si Zhaoxi ngayon, sasalubungin tayo ng galit ng mga manunood. Kung hindi papalitan, bukas hindi na natin kayang bumili ng baon pa. Ako ay mula sa Jingxing Leshi Cultural Foundation. Basta panatilihin ninyo si Zhaoxi. Magdadagdag kami ng 200 milyong pamumuhunan bukas. 200 milyon. Ang batang iyon ang tunay na ama ng aming programa. Napag-isipan mo na ba? Papapalitan ba siya o hindi? Layo ka. Ikaw ba ang tagapamahala ni Zhaoxi? Ako si Yu King Song. Magandang araw po, magandang araw po. Inimbitahan ko siyang mag-perform bilang huling pagtatanghal sa Capital Music Hall. At bibili rin kami ng eksklusibong karapatan sa kanyang sikat na kantang gamit ang erhu. Huwag kayong mag-alala, magbigay lang kayo ng presyo. Walang problema, tiyak na walang problema. Sa inyo na po lahat, nakikinig po ako. Angkop na angkop kayong mag-asawa. Matulog na kayo agad. Isa lang ang kama. Paano kayo matutulog? Ganito na lang matulog. Ikaw sa kama, ako sa sahig. Matulog ka dyan. Ah. Nakaipit mo yung ilalim ng suit ko. Ay, mahal to. Kapag napilipit, kailangan mong magbayad. Zhaoxi, umalis ka at matulog ka sa sahig. Zhaoxi, kahit bakal na pulang talipayan, kailangang buwagin ko siya ngayon. Grabe, kahit pa may bilyong subsidy, hindi nito mapapalitan ang nawalang emosyon mo. Zhaoxi, inuupahan mo ba ang bibig mo kapag ibinabalik, tandaan mong magbayad? Talagang pabago-bago ang mga babae. Siyang nagpatong ng damit ko. Alam mo ang lahat. Bakit lagi kang nag-aarting parang mayaman at mayabang? Inaasin lang ng kumpanya. Hindi kailangan ng isip. Mabilis kumita. Ako ay isang walang pusong manggagawa. Gumising ka. Bakit? Gusto mo bang bumangon sa gitna ng gabi? Gusto kong pumunta sa banyo. Natatakot ako sa dilim. Pwede mo ba akong samahan? Sige na, talagang utang na loob ko sa'yo. Walang kandado ang pinto. Paano kung may pumasok? Makinig kayong lahat. Nasa banyo si Yunshu. Walang sinuman ang pwedeng sumilip. Ngayong araw ay isang malaking hamon sa date. Bawat grupo ay kailangang tulungan ang mga taga-baryo na matupad ang isang hiling. Ang grupong may pinakamataas na porsyento ng pagkumpleto kumuha ng prioridad sa seafood feast at marangyang silid. Pumanaw na ang kapitbahay na si Ginoong Wang. Paborito niyang makinig sa erhu noong buhay pa siya. Sana ay makuha si Zhaoxi para tugtugin ito bilang huling pamamaalam. Ito ay isang bagay na seryoso. Yung kantang disko sa nayon na pinatugtog mo kagabi. Huwag mong pasiglahin ang Ginoo at bigla siyang umupo para batukan ka. Walang problema sa pagtugtog ng erhu. Tanong ko lang, may pagkain ba? May malaking pakpak ba? Siyempre, maraming masarap na alak at karne. Nabaliw na. Papalakpakan si Zhaoxi para sa mga patay. Bilisan mong bumalik. Hindi mapigilan ni Ate Lee. Sabi ni Kuya Zhao, ang malaking pakpak doon ay sobrang bango. Naku po. Hindi ako gumastos kahit isang sentimo sa isi. Kumakain sa sariling handa sa reality show ng pag-ibig. Kahit ganoon, naging sikat na top idol sa entertainment industry. Ang lungkot mo sobra.
kalungkutan at kasiyahan. Kuya, bakit hindi mo sinabing maaga? CJ, palitan ang playlist. Isang masayang kanta, para sa malaking libing ng lolo. Masayang libing, masayang musika. Zhaoxi, huwag kang masyadong labis. Naghihintay na lang na batuhin ng mga taga-baryo. Akala ko bagay na bagay ito. Gagawin kong record. Bakit mo naman gagawin? Pagkatapos ng isang siglo ng tatay ko. Sa kanyang lamay, paulit-ulit na papatugtugin. Yung nasa unahan talaga ang malaking anak na may utang na loob. Ang ganda mo talaga, babae. May boyfriend ka na ba? May inirerekomenda sa'yo na matipuno na binata mula sa ating baryo. Tita, abala ako sa trabaho. Hindi pa ako nag-iisip maghanap ng babae. Kung maghahanap ng kapareha, dapat ay matibay at malakas. Hindi yung mga mahihina at magaganda lang sa panlabas. Sa buhay, dapat alam mo ang iyong ginagawa. Tita, alam mo talagang makipag-usap. Gusto ko talagang makita na namumula si Yunbao. Gusto ko talagang makita na namumula si Yunbao, ha. Pagtatapos ng unang yugto, batay sa antas ng kasikatan, binabati si Zhaoxi. Ang grupo ni Yunshu ay nahulog sa ranggo. Magpapaalam ng 3 araw. Kita-kit sa susunod na season. Uy, si Erhu, ang malaking talento. Kakatapos lang bumalik mula sa sarili kong gawain. Baka pwede tayong bigyan ng isang awit bilang pamamaalam. Sige lang, kapag umalis ka isang araw, bibigyan kita ng diskwento na 70%. Tiyak na magiging maganda ang iyong pag-alis. Zhao, sa susunod na pumili ka ng kasama, isaalang-alang mo ako. Walang problema kahit lalaki pa yan. Zhao, piliin mo ako. Maaari na akong iwanan niya ngayon. Sa susunod, maaari ka na rin niyang iwanan. Natapos ng host ang nakabibighaning kanta sa lamay. Nakuha ang 3,500 halaga ng popularidad. Gusto mo bang simulan ang Ultimate 10 Draws? Ngayon, bigyan mo ako ng mga bagay mula sa mundo ng mga buhay. Simulan ang draw. Binabati kita, nakuha mo ang master ng lahat ng instrumento at pinakamataas na tono. Opremem, binabati kita sa pagkamit ng ganap na kasanayan sa lahat ng instrumento at pinakamataas na antas ng tono. Binabati kita sa pagkamit ng ganap na kasanayan sa lahat ng instrumento at pinakamataas na antas ng tono. Kahanga-hangang perpektong pandinig at galing sa pagganap. Wow, System Daddy. Isang panig kong idineklara na ikaw ang tunay kong tatay. Nakuha ng batang ito ang pabor ng ama ng asawa. Baka sa hinaharap ay umakyat siya. Hindi mo muna kailangang iwasan siya. Magaling ang iyong Erhu. Mag-aral ka ng mabuti. Manood ka ng mga video ng mga sikat. Tulad ng kay Ginoong Yu King Song. Makakatulong ito sa hinaharap. Ang pambansang Diyosa ay talagang nagbigay ng paalala sa akin. Naiwan ba niya ako o talagang nagmamalasakit siya sa akin? Umuwi ka na. Dati, hindi ko talaga napansin na ikaw pala ay may talentong maging trendy. Kahit na negatibo, sikat pa rin. Noong una, hindi sapat ang pagsusuri. Ngayon, tuluyan ng naayos ang lahat. May naghanap sa akin para sa isang show. Kasalan ba o burol? Sige, linawin natin, iba na ang halaga ko ngayon. Mahal na akong imbitahan. Kailangan munang maghanda ng pera. Bola-bola lang yan. Ito ay isang tanyag na tao sa larangan ng musika ng bansa. Ang guro ng Erhu, si Ginoong Yu. Magaling na bata. Sobrang mayabang, personal na dumating ang matanda. Nais ka sanang imbitahan na tumugtog sa malaking bulwagan ng musika sa kabisera. Ang oras ay sa makalawa. Hindi mo ba papansinin si Zhaoxia Oyu? Lolo, napanood mo na ang kakayahan ko sa livestream. Galing ako sa kalye. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa isang pambansang entablado? Hindi ka matatakot na masira ang palabas. Ikaw lang talaga ang kailangan ko. May mga bagay sa kanta mo na hindi matutunan ng isang estudyante ng formal na klase. Sige, tatanggapin ko ang trabahong ito. Tiyak na tayo. Bukas ng gabi, magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Swerte mo ngayon. Kaninang araw, ang nangungunang palabas sa kompetisyon sa talento sa bansa ay nagkaroon ng showdown. Iniimbitahan ka namin sumali sa recording. Sa bukas ang schedule. Kakatapos ko lang pumatay ng wild boar sa baryo. At ngayon, naglalaro na naman ako ng Erhu. Mahirap lang makabalik sa syudad. Tapos ako pa ang papasok. Ano ba yung acting face-off? 155,000 bayad sa isang episode. Kung gusto mo, punta ka. Bilang isang tunay na aktor, may espesyal na imbitasyon mula sa production team. Ito ay isang mabigat na responsibilidad sa sining. Nasaan ang sasakyan? Hindi pa ba kayo naghahanda ng sasakyan? Sige, magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Mag-ipon ng lakas.
Ang format ng season na ito ay group stage ng mga koponan. Ang koponang mananalo ay lahat ay gaganap sa bagong pelikula ni Direktor Li Huan na may budget na 1 bilyon. Itim na langit, ang sukdulang langit. Itim na langit, panghuli langit na biskwit. Langit na biskwit, kapatid na Tenyu. Tayo na ang nakatakdang mga pangunahing tauhan. Nakapirma na tayo sa kontrata. Bakit kailangan pang magtiis sa ganitong palabas? Walang magagawa, kailangan ng mga sponsor ng atensyon. Para lang sa bayad sa guesting. Maglaro lang ng houseplay kasama yung mga bobo sa unahan. Pakiusap, ang mentor ay magsagawa ng unang round ng 2 panig na blind selection. Pinili ko si Lin Mimi. Magkatugma ang aura. Pinili ko si Zhang Tianyu. Ang team ko ay hindi tatanggap ng mga vase na puro nakasimangot lang. Mas matigas pa ang ekspresyon sa mukha ng iba kaysa sa dermal move ko. Hindi mo pa alam ang pinaka-basic na pag-arte. Guro Sun, umaasa ako na ang walang ekspresyon na boss ay makakalikom ng pera. Kaya lang gusto ng merkado na bilhin iyon. Pero may ilang hurado na ang pag-arte ng emperador at pulubi ay pareho lang sa isang matanda. Hindi ka na makalabas sa putik mo ngayon. Tinitingnan mo ang lahat na parang balot sa putik. Ano ba? Ang nasa dermos mo ay hindi goji berry kundi pagkiling. Zhaoxi, ano ka ba? Naglalakas ka ng loob na makipag-usap kay Guro Sun. Nahihirapan na nga tayong makakuha ng atensyon. Bumalik ka na lang sa pag-arte ng iyong bossy role. Sino bang katulad mo? Tawa ko, ayokong maging aso. Ayos na, pinili na ng guro ang mga tao. Si Zhaoxi ay sumali sa koponan ni Guro Chenming. Opisyal nang nagsimula ang unang round ng paligsahan. Bawat koponan ay magpapadala ng isang miyembro upang gumanap ng iisang papel. Isang simpleng tao sa kanto na kumakain ng pansit. Mabigat ang dala ng pagiging idolo. Ngunit ang pagiging matapang na sumubok ay karapat-dapat ng 8 puntos. Napakaganda ng aura. Kahit ano pa ang gampanan, maganda siyang tingnan. Minuto. Diyos ko, hindi ito patas. Napakalakas ng pagsabog ng lakas. Matapang na nagpapahayag ng emosyon ng siyam na bahagi. Ito ang tunay na pagkatao. Ganito dapat ang mga kabataan. Siyam na bahagi. Hindi ito isang palabas. Para lang mailabas ang emosyon. Old Chen, masyadong mahigpit ang hinihingi mo. Kailangan ng mga kabataan ng suporta. Ngayon, magpapadala ang Chenmin team ng tao sa entablado. Pahintulutan akong pumunta, Director Chen. Kaya kong gumanap ng ganitong papel. Huwag mong hayaang si Zhaoxi ang pumunta. Aoyang Fang, huwag mong hayaang si Zhaoxi ang pumunta. Isa siyang gumanap na mayamang tao. Saan niya alam ang hirap ng mga ordinaryong tao? Baka maging pabigat lang siya. Kung aakyat siya, lahat tayo ay ma-eliminate kasama siya. Hindi naman niya balak magpadala ng isang walang emosyon para mapahiya, di ba? Talagang parang basag na palayok na lang. Narinig ko si Zhaoxi ay marunong lang gumanap ng mayamang tao. Hayaan mo siyang magpanggap na mahirap. Nakakatawa talaga, yung si Zhaoxi sa ilalim mo. Hindi kaya gusto lang niyang kumain sa buong mundo gamit ang mukha niyang walang emosyon. Hindi niya kayang gampanan ang role na to. Ikaw na ang gaganap ni Zhaoxi sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, Direk Chen. 非凡演技，底层小人物的破碎感已加在。 Anong pinapanggap mo? Maghintay ka ng kahihiyan. Ang galing. Ito ang tunay na pagtatanghal. Tumutok sa kaluluwa. Napakaastig. Pakirate po, guro. Sampu kay Chenmin. 3 kay Hyuan. 2 puntos si Sun Chen. Zhaoxi ah. Napakapayak ng iyong pagtatanghal. Walang lakas ng pagsabog. Hindi ito ayon sa profesional na pamantayan. 2 puntos, sobra pa nga ang binigay.
Sino ang nagbigay ng pagkakataon kina Zhang Tianyu at Lin Mimi? Ngayon, ang buong production team ay binabatikos ng husto. Sabi ng mga may-ari, magdagdag pa ng pera. Pero kailangang panatilihin ang dalawang taong ito. Kung hindi, titigil ang palabas kapag tinanggal ang pondo. Tatanggalin nila, tatanggalin. Mas gugustuhin kong itigil ang palabas kaysa mahamak sa kahihiyan. Maglabas ng anunsyo at baguhin ang mga patakaran. Sa ikalawang round, siguraduhing online ang boto ng mga manonood. Sa panig ng mga namumuhunan, ako ang may pananagutan. Umalis ka at maglabas ng anunsyo. Si Ate Kin, talagang hindi siya nagkukulang sa pag-arte. Talagang may tagong-galing ang batang ito. Hindi patas ang rating na ito. Isang hayagang sabuatan. Ate Kin, makakatulong ba tayo? Napakalakas ng puwersa sa likod ng kalaban. Wala rin tayong maitutulong. Mga Ginoo at Ginang, dahil sa agarang desisyon ng programa, ang ikalawang round ng kompetisyon ay walang isasagawang scoring ng mga hurado. Lahat ay papalitan ng real-time na pagboto ng 10 milyong manonood online. Paano pwedeng biglang baguhin ang sistema ng kompetisyon? Hindi ito patas. Maganda, napakaganda. Agad na gamitin ang pondo ng fan club. Ikalawang round ng matinding pagboto. Ano man ang halaga, buboto rin ako. Hindi pwedeng matalo sa taong iyon. Napakalalim ng gulo na ito. Hindi na pwedeng kunin ang 500,000 dolyar na suhol ni Zhang Tianyu sa likod niya. Kung ipagpapatuloy pa natin, tuluyang masisira ang ating karera. Hindi sulit ang masira ang pangalan para lang sa 500,000. Mag-ingat na lang tayo. Hindi na makikialam sa ikalawang round. Paano naman si Zhang Tianyu at Lin Mimi? Bahala na sila sa sarili nila. Kung marunong lang silang mag-isip, wag na nilang guluhin pa. Kung hindi, pati tayo ay madadamay. Alam mo namang mayroon kang napakagandang talento. Kanina, napakalakas ng iyong pagsabog ng lakas. Bakit kailangan mong gumanap ng mga karakter na pinaparatangan sa internet? Para kumita ng pera, ang gumanap bilang isang mayamang tao ay hindi mahirap. Isang ngiti lang at darating na ang pera. Sige na, huwag mong sayangin ang iyong mukha para sa pelikula. Matapos ang palabas, magpapakilala ako sa iyo ng ilang tunay na magagandang script. Maraming salamat muna kay Ginoong Chen. Ikalawang round na patakaran. Makikipagtulungan ang mga bisita sa 3 mentor sa pagtatanghal. Magkakaroon ng draw para sa tema. Ama ko, aking ama. Paano na kung wala ka? Ang mga linya ng kabataan ay pundasyon ng isang aktor. Kailangan pa ring mag-ingat. May progreso rin ito, may progreso rin. Kung makaba-kaba, maliit na kapatid. Ngunit nandyan ang mga magulang sa likod mo. Kahit takot, kailangan sumulong. Libo-libong manonood ang bumoboto ng Le. Lumabas na ang resulta. Pakiusap, tingnan ang malaking screen. Zhaoxi, 626,000 boto. Lin Mimi, 123,000 boto. Zhang Tianyu, 121,000 boto. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Paano magkakaroon ng higit sa 600,000 boto ang isang walang kwentang tao? Ako ay nagulat ng masama kay Zhaoxi sa pagboto. May pandaraya sa likod. Tiyak na nagsisinungaling ka. Kailangan natin maging patas. Nagsisinungaling. Siguradong nagsisinungaling ka. Kung may nagwawagi ng hindi patas. Pagkatapos ay pakiusap sa production team. Ipubliko ang real-time na FE data ng botohan sa backstage. Ang buong hindi na edit na live na monitor ng performance ko na walang props. Subukan mong gawin ito. Hindi pa nga kayang talunin ng mga troll mo ako. At naglalakas loob pang magpakita. Direktang I-check ang backend. Direktang I-check ang backend. Si Zhang Tianyu ang tunay na gumawa. Ano ba itong senaryo ng mayaman na boss? Si Yu ang nagsisinungaling. Si Zhang Tianyu ang nagsisinungaling. Ano ba itong senaryo ng mayaman na boss? Ako ang matanda. Tuta, nakikita ko ang kakaibang buto mo. Sa 7 milyong milya, ang buto mo ay kakaiba. Balang araw ay magiging isang malaking tao. Nakikita ko na ang iyong mga buto ay magdadala sa iyo sa kasikatan. Siguradong magiging isang malaking tao ka balang araw. Nakikita ko ang kakaibang buto mo. Kakaiba, balang araw ay magiging isang malaking tao ka. Ang 7 milyong boto ay karapat-dapat. Malaki ang potensyal, si Zhang Tianyu ang tunay na tuta.
Tingnan mo, kaya niyang solusyonan ang problema niya. Diyos ko, bakit ka ba laging nakakaabala? Alam mo ba kung gaano ako kinabahan kanina? Halos makipag-agawan na ako sa bin ng bahay. Ano bang katakutan, hindi naman ako nandaya. Etli. Bukas ay ang Eru concert sa Capital Music Hall. Gagawa ba tayo ng pre-event announcement? Bakit hindi mag-post? Sa pamamagitan ng kasikatan na ito, makakakuha pa tayo ng isa pang trending topic. Ang itim na kasikatan ay kasikatan din. Nag-arte na nga, nagkakalat pa, ngayon naman ay sisirain ang konsyerto. Pansin, maraming tao ang may maling akala tungkol kay Ginoong Zhaoxi. Ang kanyang kakayahan ay napakahusay Eporbi ang kanyang kakayahan ay napakahusay. Kahit sa ilang aspeto, maaari na siyang maging guro ko. Minsan nga, pwede na siyang maging guro ko. Nabulag na ba ako? Ang mundo ba ay baliw o ako ang baliw? Yung kanyang kanta ba ay orihinal o kinopya? Para sa publiko, sino ang nakikinabang? Mga mahal, panoorin nyo na. Malapit nang magsimula ang pampublikong parusa. Yung pinilit na image ng kapital, naghihintay na mabagsak. Kung hindi ko siya mapapagalitan ngayon, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Bakit ang dali mong umiyak? Sobrang malas ko. Isa siyang madulas at dominadong boss na eksperto. Hindi talaga siya magkakaroon ng ganitong antas. Ngayon, ang susunod na tugtugin ay ang daang ibong palipad para sa inyong lahat. Binubukas ko ang speaker. Ngayon ay may ilang ibon na lumilipad sa aking bintana sa bahay. Hoy, Kuya Lee. Ganito kakilakilabot na musikero na parang Diyos. Pinapapunta mo pa siya sa papel na makapal ang mukha at bossing. Bulag ka ba? Sagot mo lang 160. Alam mo ba ang 3 ilaw ng buwan? Nangako ako. Hindi ko talaga alam na kaya niyang tumawag ng mga ibon. Hindi mo talaga kilala ang sarili mong artista. Alam ko lang na sumabog na talaga ang kanyang live streaming ngayon. Ang kantang Bain Yao Chao Feng Nix Yao Zhao ay isang obra maestra. Nagbayad ako ng malaking halaga para bilhin ang karapatan sa pagpapalabas. Maraming salamat sa pagkilala, Ginoong Yu. Madali lang ang karapatan. Gusto kitang opisyal na kunin. Bilang panlabas na profesor sa Capital Music Academy, turuan mo ako ng mga estudyanteng walang silbi. Si Lolo Yu, sigurado akong may oras siyang magturo. May utang akong 10 milyon na penalty. Huwag mong araw-araw dalawin. 1 o 2 buwan na lang, isang klase na ang sapat. Magpanggap na may titulo lang na nagtuturo. Pwede na siguro yon, di ba? Sige, game na tayo. Maagang alping liwanag. Si Lao Yu ay nanghihingi sa kanya na maging guro. Magpahinga ka ng maigi nitong mga araw na ito. Magpahinga ka ng 1 araw. Sa araw pagkatapos, magsisimula na ang bagong season ng sini sa Mountain Wilderness. Sige, ngayong gabi mag-overnight tayo para mag-rank up. Huwag masyadong magdamag. Ingatin mo ang mukha mong parang puno ng salapi. Matulog ka ng maaga. Kuya Zhao, ang erho mo talaga ay nakakatawag ng mga ibon. Ang galing. Kuya Zhao, ikaw ngayon ang nangungunang trending sa buong internet. Kuya Z, huwag kang magalit. Uminom ka ng malamig para kumalma. Lumayas ka. Huwag mo akong istorbohin. Ano nang pakitang tao? Akala mo ba gustong-gusto kong magpakita ng pagkukunwari? Mga panauhin, narito na ang destinasyon. Maghanda na kayong bumaba. Anong kalokohan to? Ang hangin dito parang makakapasok. Ang amoy ng aso, sobrang baho. Para bang may tirahan dito. Pumunta sa probinsya para mag-record ng programa. Akala mo kung sino ka. Bakit ka kinakabahan? Ayos lang yan. Sanay na ako dito.
Kailangan nating paghiwalayin ang mga baka. Ihatid sa iba't ibang burol. Kung hindi nabusog ang mga baka ngayon, walang hapunan mamaya. Kung gusto mong kumain, kumilos ka. Huwag tumayo sa blind spot ng baka. Sundin ang galit, itulak mo. Huwag mag-ingay. Magpanggap na baka, huwag magpakitang walang hiya. Kuya Zhao, tulong. Baliw na itong baka. Hawakan mong mahigpit ang tali. Sundin ang lakas nito. Uy, ang diwata ay bumaba para maging pasto ng baka. Ikaw talaga ang madaldal. Sakay ka na. Ang masunuri ng baka, kaya itong sakyan. Anong klaseng tanawin ito ng diwata? Nakakasawa pa ang pagsakay sa baka na ganito karomantiko. Napatumba ako sa tawa. Putang ina mong hayop ka. Sa puwet ko. Mas mainit pa ang ugali niya kaysa sa baka. Kahit ang baka hindi na siya matiis. And if she lost deep in it when I drink my morning coffee. Ang task ngayong araw ay manghuli ng manok sa likod na gubat. Kung ilan ang mahuli natin, magdedesisyon kung ilang ulam ang madadagdag sa tanghalian. Ay, ang cute na mga sisiw. Kumain na kayo ng pagkain. Pwede bang huwag kang magpakita ng sobrang gulat? Kahit isang manok hindi mo pa mapangasiwaan. Si Kuya Chicken, kanina galit na galit sa mura, nakakatawa hahahaji, 4,6 na pudi. Tawa ng tawa hahahaji, 4,6 na pudi. Si Kuya Liu, si Kuya Wan, ang lakas makasigaw kanina di. Tawa ng tawa hahahaji, 4,6 na pudi. Si Kuya Hong, ang lakas makasigaw, mas mabilis pa sa manok ngayon ni. Ngayon, mas mabilis pa sa manok si Kuya Chicken niya, 4,6 na pudi. Kuya Chicken, huwag niyong lapitan ang bahay namin, nakakatawa hahahaji, 4,6 na pudi. Huwag lumapit ang mga manok na ito sa bahay ko. Zero gamit hahaha ring stand haha 4,6 na pusi, tapos na si Kuya Manok, tapos na si Kuya Wady. Apat na 406 na pusi at kuya tapos na si Wei. Huwag lumapit ang mga manok na ito sa bahay ko. Ew! Kuya Manok kuya tapos na si Kuya King Kuya Kuya. Gulugod gamit hahaha 4,6 na puditi. Naghirap si baby. Amoy gamit hahaha stand 4,6 na pudi. Kuya Manok kuya tapos na si Kuya Hong kuya tapos na ang kwarto di. Amoy gamit hahaha ring stand hahaha 4,6 na pudi kuya tapos na si Kuya Chu kuya tapos na si Wei. Naghirap si baby. Ew! Talaga namang napakasama ng kalagayan. Kahit sikat si Lindsay, kapag may problema, nagmamalaki lang sa sarili at pinaparatangan pa ako. Ngunit itong si Zhaoxi na pinaparatangan ng lahat ay mukhang maaasahan pa. Mga mag-aaral mula sa lungsod, tulungan niyo ako. Ang mga bibe sa bahay namin ay biglang nagkasakit. Walang problema ang sa ibang tao. Ay naku, hanapin mo siya. Si Zhaoxi ay isang all-around na doktor. Kahit ang tupa marunong ng mga anak, mga ilang pato lang ang kayang gawin yun ng madali. Zhaoxi, hindi ka naman tatanggi na walang pakialam, di ba? Huwag mag-alala, ikaw na ang magtuturo. Pupunta ako titingnan. Ito ang damong lasing. Siguro nahalo ito habang pinapakain sa baboy. Napatakot ang pato dahil sa pagkalaso na nagdulot ng pamamanhid ng nerbiyos. Ito ay natural na halamang pampatulak ng pagsusuka.
Dali, ipainom mo na. Salamat. Salamat. Nailigtas ninyo ang buong pamilya ko. Ginoong Lin, sikat na artista. Nakita mo ba? Sa susunod na gusto mong magbitag sa akin. Pakicheck mo muna kung meron kang utak. Mga kasama, ang misyon natin ngayon ay Direct. Hindi na ako magre-record ng palabas na ito. May ilang tao na dahil sa advance na impormasyon mula sa production, nagpapanggap na mahina para magpansin sa kamera. Hindi ito patas para sa mga seryoso sa amin. Isang lungsod na puno ng mga nagpapanggap na may stroke at boss. Marunong magpanggap na walang alam. Marunong magpanggap na may sakit ang baka. Sobrang halata na ang mga senaryo. Gusto kong ipahayag ang proseso ng misyon. Kung hindi, magbibitiw na ako ngayon. Lindsay, kung wala kang kakayahan, akala mo lahat ng tao ay scripted. Ako si Zhaoxi. Kailangan pang umasa sa script para sumikat. Umalis ka na, maaga pa. Para hindi ka araw-araw na nagpapakita ng Michelin bilang pakitang tao. Na pati lugaw ay hindi na makain ng mga tao. Maghintay ka lang dyan. Maghinay-hinay ka. Nasa live pa tayo, ha? Lumayo ka, wag akong hawakan. Agad na makipag-ugnayan sa kumpanya. Ihanda ang pinakamataas na antas ng mga troll. Sabihin mong may sabuatan ang grupo ng programa laban sa akin. Pilitin ang script na iayon dito. Gagawin kong mamatay siya sa trending. Ginoong Wang, dumating ka sa tamang oras. Hindi na maitatala ang programang ito. Si Zhaoxi at ang mga direktor ay nagtatag ng mga lihim na pagsasabuatan laban sa akin. Kailangan mong ipaglaban ako, tungkol sa partikular na sitwasyon. Nakita ko ang lahat sa live na broadcast kanina. Ang programang ito ay umuusad dahil kay Zhaoxi, sobrang sikat na. Ikaw ang laging nag-udyok ng gulo. Pinagugulo mo ang programa. Ngayon, bumalik ka sa akin at humingi ng tawad kay Zhaoxi. Hurry up and apologize to Zhaoxi. Zhaoxi. Sorry, I was impulsive. No need to apologize. It is not the face of some stray cat or dog. Everyone is worth a time to look at. President Wang, your investment is for making money, understand? Ang pagkakaroon ng isang malaking sanggol na palaging nagdadala ng pabigat sa tabi ay walang silbi. Baka hindi pa sapat ang kabayaran. Maliwanag ang mga mata ng mga manunood. Tama si Ginoong Zhao. Ako ang may pagkukulang sa disiplina, humihingi ako ng paumanhin. Bilisan nyo, ihanda ang lahat ng kamera para sa muling pagsasahimpapawid. Makakapag-record pa ba si Lin ang malaking bituin? Kung talagang hindi na kaya ang sitwasyon, huwag kang magpakatigas. Mga bisita, ang susunod na gawain ay mangolekta ng kabute sa likod ng bundok para makain tayo ng masarap na sopas na kabute sa tanghalian. Tara na, umalis na tayo. Zhao, kanina sobrang. Diretso mong pinatahimik ang konektadong tao. Yung tingin ni Zhao kanina, nakakatakot. Pakiramdam ko kayang pumatay. Wag mo nang isipin ng ganoon. Lumayo ka. Wag mo akong istorbohin. Hanapin mo si Duan Daoxiao. Isang bangin na walang daan. Dali. Siu. Anong balak mo? Gusto kong malaman niya ang presyo ng pag-aaway sa akin. Zhaoxi. Ito ay dapat na nakakain na kabute, di ba? Tama. Maganda ang panlasa ng diyosa. Gagamitin ito sa sabaw mamayang tanghali. Sobrang sariwa. Mamatay ka na. Yunshu. Kamusta ka? Huwag kang matakot. Nandito ako. Ayos na. Zhaoxi. Gising ka. Kuya Zhao. Kumusta ka? Bakit ganito si Kuya Zhao? Anong gagawin natin?
Malawak ang mga gasgas at pasa sa likod. Posibleng may internal na sugat. Kailangang dalhin agad sa ospital. Mabilis, buhatin ang stretcher. Mabilis, ambulansya. Ihanda na sa paanan ng bundok. Diyos ko, sana ay walang masama kay Zhaoxi. Paano ba ang seguridad ng production team? Bakit pumili ng ganitong mapanganib na lugar? Kung may mangyari kay Kuya Zhao, hindi ko pa tapos sa programang ito. Umiiyak si Yunshu ng sobrang lungkot. Sobrang nasasaktan ako. Sobrang sakit 11 oras 23 minuto. Zego, si Zhaoxi. Ano nang pakialam ko dyan? Umalis ka. Ano nang nangyayari sa inyo? Kahit na mapanganib ang lugar, pinayagan pa rin nilang pumunta ang guest. Kung sakaling may matamo si Yunshu na peklat, kung sakaling may mangyaring masama kay Zhaoxi, maghihintay ang buong production team niyo na magharap sa kaso. Kumusta, Sister Qin? Hindi aksidente na bumaba si Yunshu sa bundok. Si Lindsay ang sadyang nagtulak. Gusto niyang saktan si Zhaoxi. May ebidensya ako. Nakuha ko lahat ng video. Sino ka? Nasaan ka? Pag-usapan natin ito ng harapan. Sa lumang lugar sa kanlurang bahagi ng lungsod, kwarto 302. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Hello, Atkin. Si Zhaoxi siya. Huwag munang pumunta sa ospital si Laoli. Pakinggan mo ako, hindi aksidente si Zhaoxi. Si Lindsay ang may gawa niyan. May ebidensya akong nakuha mula sa isang inside man. Sama ka sa akin para kunin ito. CJ, ang galing ni Lindsay. Ipadala mo sa akin ang address. Aabutin ko na agad. Sandali lang, papasok na tayo. Ako ang bahala sa pakikipag-usap at pagmamay-ari ng presyo. Buksan mo ang voice recorder sa cellphone mo. Dahan-dahang ay record. Naintindihan ko. Kung gusto mong makita ang ebidensya, ilagay ang mga cellphone ninyo at mga recorder sa mesa. Ilagay sa ibabaw ng mesa. Kung hindi, tapos na ang transaksyon. Si Xiao Miao, ang personal na katulong ni Lindsay. May tapang ka. May tapang ka. Pumunta ka sa matarik na bundok na walang daan. Gusto kong ipaalam sa kanya ang kabayaran sa pag-aaway sa akin. Dahil lang sa walang kwentang recording na ito. Gusto niyang patayin ang isang sikat na artista. Kulang ang ebidensya. Ito ang kuha ko kay Lindsay. At ang kanyang magulong pribadong buhay. 04-103 tao. 006 maraming beses na record ng pag-check-in sa hotel at mga larawan ng pagtulog sa mga fans. Mga record at larawan ng pagtulog kasama ang fans ng maraming beses. Magbigay kayo ng presyo. 3 milyon. At kailangang itago ng lubos ang aking pagkakakilanlan. Tanggap na. Pero gusto kong makuha lahat ng original na file. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng anumang backup. Tanggap na. Hindi ka marunong maglaro. Ang pangit ng laro mo, tapos gusto mo pang gumawa ng gulo. Naglalaro ka ba sa tubig ng bukal? Ay naku, mas pangit pa ang kakampi ko kaysa sa baboy. Ganyan na ang sitwasyon mo, may oras ka pang maglaro. Sa susunod na mangyari ito, unahin mo ang iyong kaligtasan. Huwag ka nang basta-basta sumugod. Naiintindihan mo ba? Ano? Masakit ba? Kung hindi ako sumugod, kung masaktan ang mukha mo, sino pa ba ang magpapakasal sa'yo? Tumahimik ka na. Kahit kumain, hindi ko mapatigil ang bibig mo. Tapos na, tapos na. Tapos na talaga lahat. Magpapasara ang palabas para sa pagsusuri. Lahat ng trending tungkol sa direktor ay sumabog. Nasa official Weibo na ang 10,000 batikos. Si Ginoo Wang. Plano para sa Extreme Variety Show. At may dagdag pang pondo. Walang taong walang paraan. Ipadala mo na agad sa akin ang opisyal na anunsyo. Tara na. Haha. Simula ng panghuling misyon sa kabundukan at kagubatan. Pumunta sa palengke sa bayan para ibenta ang mga walang laso na kabute na kinolekta kahapon. Huwag kalimutang dumaan at huwag palampasin. Ang pinakauna sa Inner Fish, ang lihim na recipe ng pinirito na kabute. Sige, kabu ang halaga ay 15 yuan, salamat. Nakuha mo na ba ang bayad? Misis ng may-ari, tigilan mo na ang walang kwentang salita. Mag-ingat ka, baka matapunan ng mainit na mantika ang sugat mo. Nadurog na yata ito sa sobrang pagkakaprito. Siguradong may lason ito. Sino ba ang aakalain na kakain ito? Kung gusto mo, kainin mo. Ayaw mo, umalis ka na. Huwag kang nakaharang sa harap ng pwesto ko. Ano ka ba? Isang taong may tendensyang manakit. Lumayas ka sa industriya ng aliwan.
Huwag mong subukan na manakit kay Kuya Lindsay. Babae kang may galit sa lahat. Alam ko ang totoo. Umalis ka na ngayon. Ayagayagay. Zej, maaari mo bang ipasa sa akin ang plato? Talagang abala ako. Anong magagawa mo kundi magdulot ng gulo? Kailangan kong gamitin ang mga kamay ko para tumugtog ng piano. Nasunog ito. Kaya mo bang bayaran ito? Walang silbi. Huwag kang umiyak, makinig ka sa payo ng tita. Maghanap ng kapareha. Huwag kang makahanap ng ganitong payat na parang piniritong manok na lalaki. Kaya ng hangin natutumba na. Hindi pwede ang ganitong lalaki. Anong kalokohan ang sinasabi ng matandang babae? Nanalo ang grupo ni Zhao Xionshu sa malaking kalamangan. Kita ay 1,314 na yuan. Ang grupo ni Lindsay ay nasa huli na may 211 yuan. Noong una, ako ay naligaw ng landas dahil sa mga interes. Sumunod ako kay Lindsay at gumawa ng maraming pagkakamali laban sa inyo. Talagang ikinalulungkot ko. Ito ang sagot mo. Alam mo ba, kung gaano nakabaho ang reputasyon mo ngayon? Ginoong Wang, pakiusap, pakinggan mo ako. Lahat ito ay plano ni Zhaoxi kasama ang direktor. Ako. Huwag mo akong lokohin ng ganito. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga kalokohan mo sa likod. Alam ko yan. Kung may mamatay man, hindi kita matutulungan. Ang espesyal na siso ng isla ang huli mong pagkakataon. Muling magpasikat. Agad kang tatanggalin sa kumpanya. Si Ginoong Wang, naiintindihan ko na. Huwag mong hayaang mabasa ang sugat pag-uwi. Huwag ka rin kumain ng maanghang nitong mga araw. Tingnan mo ang mukha mo, ang pangit. Walang problema, hindi mamamatay si Lijay. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng orihinal na gintong kanta. Maikling kwento ng hangin. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng orihinal na script. Sasamahan kita sa mundong ito. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng Diyos ang antas na kakayahan. Diyos ang antas na teknolohiya sa pagdidirekta. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng eksklusibong kakayahan sa pamumuhay sa isla. Diyos ang mamamaril. Ateli, saan tayo pupunta? Hindi naman ito ang daan pabalik sa kumpanya, di ba? Pagdating mo, malalaman mo. Oy, Atli. Bakit ang generous mo ngayon? Tintreat mo ako sa ganitong mamahaling pagkain. Pumasok ka na, ipakita mo ang galing mo. Bakit? Kakaalis lang natin ng sandali. Namimiss na ako ng Diyosa. Anyway, sa mga mata ng ating sikat na Zhao, tanging si Yun Bao lang ang mahalaga. Kahit ako na isang buhay na tao, bilang ina, ay hindi mo man lang makita. Ay, Kinjay, kumusta? Kumusta, Kinjay? Totoo, hindi kita nakita kanina. Sandali, sinabi mo kanina. Na, bilang ina, si Kinjay ay hindi lamang aking manager, kundi pati na rin ang aking tunay na ina. Nandito ang video file ni Lindsay na nagtutulak sa'yo. At ang lahat ng orihinal na file ng ebidensya ng kanyang pakikipagtalik sa mga tagahanga. Sa ganap na 8 ng gabi, ipadala mo gamit ang account ng studio mo diretsyo. Gamitin ko ang account ni Yunshu para i-share at suportahan. Walang problema. Patunayan natin na siya ang mali. Dahil papalayo na siya. Hayaan mo siyang gawin ang huli nating bagay. Gawin niyang maayos. Ang natitirang init mula sa kanyang kasikatan. Anong huling halaga? Ano bang masama ang iniisip mo? Wala naman. Kakabore lang sa sasakyan kanina. Kaya nagsulat ako ng script ng basta-basta. Nagsulat din ako ng isang kanta. Basta nagsusulat ng script at isang single. Akala mo ba bumibili ng repolyo sa palengke? Napakaganda ng estruktura ng script at karakter. Talagang para ito sa Best Screenplay Award. Zhaoxi, pwede bang kantahin ni Yunshu ang kantang ito? Naghahanda siyang sumabak sa Golden Melody Awards ngayong taon. Gusto ko rin ang kantang ito. Sisikapin kong kantahin ito ng magaling. Hindi ko alam kung gusto mong kantahan mo ako. Huwag na lang magpilit. Para sa'yo talaga ang kantang ito, akma sa'yo. Hindi lang ang kantang ito. Ako na rin ang nagpasya na ikaw ang magiging pangunahing babae sa script na ito. Tinanggap ko na ang script na ito, sobrang ganda ng kalidad. Para lang mapadali ang pag-shift ni Yunshu sa malaking screen. Pero hindi pa naman ako nag-arte talaga. Nabigo si Fang. Paano kung masira ang magandang puso mo dahil dito? Walang problema, tutulungan kitang matuto ng personal. Kung talagang hindi kaya, kung kinakailangan, babaguhin ko ang script para sa iyo. Para lang mapasa iyo ito.
Sino ang nagsabing babaguhin mo ang script? Hindi pwedeng baguhin ang ganitong kahusay na script. Huwag mo kaming maliitin. Sigurado akong kaya kong gampanan ng maayos. Hindi ba dapat pakainin mo muna ako ng isang malaking handa bilang pasasalamat? Pagkatapos ng recording sa isla, pumunta tayo sa isang Michelin restaurant. Hindi mo ba sinabi? Michelin, ito ba ay isang uri ng intelligence tax sa pamamagitan ng pagpipiga ng mashed potato sa vortex? Kasi hindi ko pa nasubukan eh. Dapat dalhin mo ako para maranasan ito. Tingnan natin kung gaano nga ba ito ka-intelligence tax. Salamat sa mahusay na pagganap ng lahat sa mga nakaraang episode at sa mapagbigay na pondo ng mga sponsors. Marangal na hapunan ng pagsasakatawan. Bawat isa ay kukuha ng kanilang pagkakakilanlan. Huwag na huwag maging key. Kung hindi, maaari kang matanggal anumang oras. Tingnan kung aling magkasintahan ang makakaligtas. Hanggang sa huli sa mapanganib na larangan na ito. Simula ng paghuhulog ng mga tiket. Ito ang tamang card para sa aking pagkakakilanlan. Nakuha ang Marcus. Ang babae sa ate. Anong klaseng kakaibang kwento ito? Ako ay isang maharlikang kabalyero. Ang astig ni AC. Ako ang butler. Ako ang bahala sa pagkain sa kusina. Nakuha ang ampon na babae. Ayos lang ang karaniwang kabalyero. Mukhang balitong babae ang pangit. Ang nipis ng damit ng tagapangalaga. Halos mamatay na ako sa pagkakakulong nito. Ito ay karaniwang kabalyero. Nakakalusot ang hangin sa dibdib. Pwede kayong magtanong ng impormasyon sa dis. Mag-ingat, nagsimula na ang Battle Royale. Sana iswerte kayo. Saan madalas pumunta ang butler? Kailangan muna ninyong makipaglaro sa akin. Maglibot sa 3 parke. Kapag nanalo, may makukuhang clue. Hindi ba't ang pakwan ay tumutubo sa puno? Kapag natalo sa laro, trap at patayan ang kapalit. Sundin natin ang tamang palatandaan ni Xiaoran. Parang isang malaking pagtakas. Siyempre, kailangang subukan ng maraming beses. Kayo na ang pumunta doon. Ako susubok sa maling palatandaan na ito. Ako na. Kayo na ang pumunta. Sasamahan ko siya. Ako ang Marquis. Bawal ang mga hindi otorisadong tao. Kung ganoon, ako ang tagapangasiwa. Wow, Fat Brother, ang dali mong magamit ang posisyon mo. Siyempre naman, kahit papaano, bahagi pa rin ako ng pamunuan. May clue dito. Napakahirap ng trabaho ng butler. Lahat ay dahil sa babaeng baliw na iyon. Kailangan lang magtago dito para makapagpahinga. Nasaan ang babaeng baliw na iyon? Ano ang ginagawa niya sa araw-araw? Sa attic, patuloy siyang umaawit, sumisigaw, at nagwawasak ng mga bagay. Ano ang koneksyon ng babaeng baliw sa butler? Wala. Galit. Siguradong ang babae na ito ay nagpasaring lang at nagwala. Walang kinalaman ang butler dyan. Umalis ka na lang mag-isa. Sasamahan ko si Little Fat. Dati kong gustong patayin ang isang tao. Sa lihim na daan papunta sa attic. Ha, naniniwala ka talaga sa akin. Kahit ang malaking hukbo ay hindi na sumusunod. Huwag masyadong magpalabis. Binigyan na ng babala ang script ng aking ampon na anak. Lumayo ka sa basement. Kung gusto mong pumasok, gawin mo ang push-up. 50 ulit para makalusot. Ganyan lang. Takbo. Tumakbo. Wala akong ganitong salita sa diksyonaryo ko. Talagang hindi ito mukhang bahagi ng pangunahing kastilyo. Parang isang tore na sadyang inihiwalay. Sino ka? Saan ang baliw na babae? Gusto mong malaman ang lihim ng pamilyang Marquis? Maglaro tayo ng palaisipan. Sasabihin ko sa iyo. Ang sagot ay pagtataksil. Lesad, Mansarda. Tingnan mo na lang mismo. Kung walang Marcus, matagal nang patay ang baliw na babae. Pangalawa, kung walang ginang, matagal nang patay ang Marcus. Ang Marcus ay isang mababang magnanakaw at mamamatay tao. Ang kopyang ito ng madilim na kasaysayan ng pamilya ay naipon ko na. Hala, ang kakayahan ng Marquis ay, Ate Pia, nakita ko sa harap ng kwarto ng Marquis, na ang iyong espesyal na kagamitan ay nagniningning. Mabilis, kung hindi ay maubos na ito. Sino yan? Naghahanap ng gulo. ZJ. Anong nangyayari?
Xiaoran, Nyuk Xiaopang, Nyu. Lumakad na si Lindsay, may ginagawa na. Nagsimula na siyang pumatay. Hindi tama ang sahig na ito. Baka may problema rin ang mga bintana. Tulong! Huwag matakot, nandito ako. Sabi ng production team. Nakikiramay ako sa aking magandang diyosa. Salamat, boss. Anong ginagawa ng production team? Pwede pa palang magka-aksidente sa ganitong gamit. Halos mawala ng buhay. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang swerte niya. Bakit si Zhaoxi ang nahulog? Talagang gusto niyang manakit. Manakit. Kuya Zhao, nakuha na namin ang katotohanan. Noong araw, ang Marquis ay umangat sa tulong ng kanyang asawa. Pagkatapos, nagbago ang puso niya at ikinulong siya sa atiko. Nalaglag si Piao Piao. Dahil lang bumalik siya sa kwarto ng Marquis kung saan nagsimula ang bangungot. Kami ay isang koponan. Para manalo, kailangang matanggal si Lindsay. Sabi ng script ko, pwedeng pabagsakin ng Knight ang Marquis. Pero sinubukan ko, walang epekto. Maaaring kailangan mong kumilos, ikaw ang sibil ng Knight. Tulong ang mga palabas. Marcus Lind. Naitanggal na. Bayaning Kabalyeros Zhaoxi, nanlaban sa Lord. Naging sanhi ng nakatagong parusa. Ipinasok sa basement magpakailan paman. Naging ganito, hindi ito nasa script. Ito ay isang espesyal na dish na inihanda ng production team. Sobrang totoo ng kwento. Nakatakot talaga. Akala ko may totoong nangyari. Ay, nareserba na namin itong lugar. Lumayas na kayo agad. Huwag kang paputo. Tunay na baril. Hindi ito titro. Tumakbo ka na. Lahat kayo, yumuko at magtago sa ulo. Sino mang gagalaw, papatayin ko agad. Huwag kang pumatay, kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko. Itapon niyo ang mga mahahalagang bagay, bilis. Harangin mo ako. Tumahimik ka, subukan mong kumilos pa ulit. Tulong, huwag. Ilagay niyo na lahat ang mga baril. Sino man ang gagalaw, sasabogin ko muna ang ulo niya. Kumusta ang pakiramdam ni Yunbao? Ayos na ako. Nasa loob kami ng kastilyo. May totoong baril sa ibaba. Kami ay na-hold up. Tawagan ang ihi. Dumating na ang mga pulis, mabilis. Walang makakalabas ngayon. Ilagay ang baril. Pulis, ilagay ang lahat ng armas. Itaas ang mga kamay sa ulo. Ayos lang na wala nang masamang nangyari. Natatakot nanay ko sa sobrang takot. 0.65,000 ito ay tunay na lalaki. 0.05,000. Diyos ng laban, Kuya Zhao. Isang buhay ang iniligtas niya, ang tunay na bayani. Diyos ng laban, Kuya Zhao. 6,000. Main Thunder isa, Diyos ng laban, Kuya Zhao.
Lahat ng tao sa buong internet ay sabik na sabik para sa'yo. 5.5i. Lahat ng tao sa buong internet ay sumusuporta sa'yo. Talagang isang hindi mapipigilang aksidente. Tingnan mo ang surveillance bago nahulog si Yunshu. Itong hayop na ito, nagpapalayo sa bundok, binubuksan ang bintana sa isla. Gusto niyang ipatay si Yunshu at Zhaoxi. Hindi natin dapat hayaang makalabas pa ang taong ito. Naipon ko na lahat ng ebidensyang nakuha ko dati. Mga video ng pagtulak sa tao. At pati na rin ang mga record ng kanyang pag-upa ng kwarto kasama ang mga babae. Lahat ay inayos ko na. Ipapadala ko agad sa buong internet. Gagawin kong hindi na siya makabangon pa. Tingnan mo ang ginawa mong gawang masama. Alam mo ba, ang presyo ng stock ng kumpanya ngayon, halos bumagsak na dahil sa'yo. Ito ay paninirang puri. Sadyang sinisiraan ako ng team ni Zhaoxi. May matibay na ebidensya, at ikaw pa ang nagmamaliit. Nagdesisyon na ang kumpanya na talikuran ka. Pabayaan mo na lang ang sarili mo. Wala silang kahit anong konkretong ebidensya ng orihinal na dokumento. Gusto lang nilang magpasa ng dumi at siraan ako. Nakapaglabas na ako ng pahayag para linawin ito. Magfa-file ako ng kaso laban sa kanila sa paninirang puri. Tatawag ako sa tatay ko ngayon. Siguradong makakakuha siya ng pera para mapahinto ang trending. Kaya niyang ayusin ito. Tay, tulungan mo ako agad. Mga trending sa online. Ikaw, anak ka nang. May mukha ka pang tumawag sa akin. Tay, pinagtaksilan ako ni Zhaoxi. Ginamit mo ang pera para ipahamak ako. Ano bang sinasabi mo? Ano bang gulo ang pinasok mo sa labas? Ngayon, buong internet ay puno ng mga ebidensyang laban sa iyo. Nagsimula nang bumagsak ng husto ang presyo ng stock ng kumpanya. Diretso itong bumagsak sa limitasyon. Lahat ng mamumuhunan ay umatras. Malapit nang magkaroon ng pagkabangkarote ang kumpanya. Umalis ka sa harap ko. Wala akong anak na katulad mo. Gamitin mo ang pangalan ng kumpanya para maglabas ng pahayag at bumili ng mga trolls. Kahit gaano pa kalaki ang gastusin, ayos lang. Ipatigil mo na ang pag-akyat ng trending. Paano mo pipigilan? Nagsimula na ang investigasyon ng pulisya. Ito ay isang sinadyang pag-atake. Nauna na kitang pinagsabihan. Magpakumbaba ka na lang. Bakit kailangang makipag-away kay Zhaoxi? Hindi mo pwedeng pabayaan ako. Ako ang sikat na tao. Ikaw na lang ang nagpasama sa sarili mo. Huwag mo akong isama sa pagkawasak. Ikaw na lang ang mag-ayos ng gulo. Nag-resign na ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako'y naligaw ng landas. Hindi na ako muling gagawa ng ganito. Pakiusap, pakiangat niyo naman ang kamay niyo. Palayain niyo muna ako ngayon. Zhaoxi, ang pangit mong tao. Ako ang sikat na artista kapag lumabas ako. Ninyo akong kinaiinisan. Marami ang pera ang tatay ko. Lindsay, ikaw ay sangkot sa sadyang pananakit. Dalhin niyo kami sa amin. Pakawalan mo ako, hindi ako pumatay. Ako ay isang malaking bituin. Ang kapalaran ay maaaring baguhin. Nakakatuwang balita. Sa wakas, pumasok na si Fek. Sa wakas, pumasok na. Ngayon na ito. Samantalahin ang agos ng traffic ngayon. Ipakalat ang balita. $2,401 per 8,000 Diyos ko, gusto ba ni Zhaoxi at Yunshu na sirain ang server? Mas nakakatakot pa ang traffic kaysa bagong taon. Hindi na kaya, 1-0, 40%. Tiyaga lang, nagsalita na ang boss. Ngayong gabi, triple ang overtime pay ng lahat. Huwag mag-crash ang server. Magdadagdag pa tayo ng 1-0, 0-0-0 bonus sa bawat isa. Koniso.
Huwag mong pansinin ang mga sinasabi online. Ako na ang bahala makipag-ugnayan. Sa nangungunang team sa photography at ilaw sa bansa. Dapat ay top-notch ang ating props at costume. Hindi pa rin sapat ang emosyon. Isa pang take. Huminto muna tayo, card. Talaga bang hindi ako bagay sa pag-arte? Magpahinga ang lahat. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Magpapatuloy tayo bukas. Huwag kang mag-alala, uminom ka muna ng tubig. Palagi akong nahuli. Hindi ko mahanap ang pakiramdam ng desperasyon. Tumingin sa dagat na iyon. Ang ginagampanan mong karakter ay nasa mahirap na yugto ng buhay. Hinarap ang walang katapusang dagat. Ngunit sa sandaling malulunod ka na ng tubig dagat. Nakita mo ang pinaka hindi ka pani-paniwalang himala sa mundo. Isang alamat na sirena ang sumirit mula sa tubig. Ang pagkabigla sa gitna ng matinding katahimikan na tinamaan ng buhay. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ito sa sarili mo. Pwede mo nang imulat ang mga mata. Zhaoxi, ano ang ginagawa mo? Mga alitan habang magkasama. At pagkatapos ay ang mga hindi inaasahang pangyayari at panganib na dinaanan. Sa lahat ng pagsubok na ito, ikaw ang pinakamalaking himala na nakita ko sa mundong ito. Hindi sapat na si Yunshu ang maging pangunahing tauhan ko. Nais mo bang maging girlfriend ko? Nais ko. Astig si Zhaoji. Napakaganda ni Yun Bao. Naway magtagal kayo ng 100 taon. Diyos ko. Ang ganda ng tanawin na ito. Huwag kang aalis. Mabuhay ka. Nakakaiyak talaga. Bakit tayo pinaghiwalay? Bakit hindi ako mapapayapa? Zhaoxi, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo. Grand Slam nga. Sama-sama tayong lalakbay sa mundo. Mahinang hangin, mahaba ang kwento ng damdamin. Pareho kaming nominado sa pinakamataas na antas ng gintong pelikula ng taon sa bansa. Nominado kami. Nominado sa gintong pelikula ng taon para sa pinakamahusay na pelikula. Pinakamahusay na orihinal na awitin sa pelikula. At pati na rin sa pinakamahusay na pangunahing lalaki at babae. Ang galing mo. Binabati kita. Humiga ka. Dakpin mo siya. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo ang kamay mo. Maging matapat ka. Inakusahan ng sinadyang pagpatay. Tapos ka na talaga ngayon.
Ang nanalo para sa pinakamahusay na direktor at pinakamahusay na pangunahing aktor ay Zhao Xi. Ang nanalo para sa pinakamahusay na pangunahing aktres at pinakamahusay na orihinal na kanta ay Yun Shu. Zhao Xi. Tingnan mo. Ang ganda-ganda niya. Kahit gaano ka kaganda, hindi ka matatalo ng iba. Aurora. Zhao Xi. Yun Shu. Ang mga himala sa pelikula ay mga sirena, ngunit ang himala sa buhay ko ay ikaw. Pakasal ka na sa akin. Ba? Handa ako. Sang-ayon ako sa'yo. Tatlumpu dit. Tatay, kakauwi ko lang galing trabaho. Account Royal. Tony Yuton Ways. Ayutin yung box. Oiting. Mahal kita. Mahal din kita.